Mainit, nakakasulasok, walang hanggang kadiliman. Iilan lamang ito sa mga pare-parehong isinasalarawan ng mga taong nakabalik galing sa impyerno. At ibabahagi ko naman sa inyo, mga katinagalog ko, ang kani-kanila na mga kwento. Si Matthew Bostford. Marso ng taong 1992, isang gabi matapos ang kasiyahan ay mayroong nakaalitan itong si Matthew Bostford sa isang eskinita kasama ang kanyang mga barkada. Mula sa isang armas, ang tingga ay tumama sa ulo niya. Ayon sa kanya, natandang-tanda niya na sa pagbagsak niya sa lupa, unti-unti ang liwanag sa paligid niya ay tila ba binabalot ng kulay itim na tinta. Matapos ito, dagdag ni Matthew na tila ba dahan-dahan ang sakit na nararamdaman niya ay napalitan ng init. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, napagtanto niya na nakasabit na siya sa isang bangin. Dagdag niya, nakitang-kita niya na kapag nakabitaw siya, walang hanggang kadiliman na ang kanyang babagsakan. Ngunit ang mas nakasindak pa sa kanya ay nang matanaw niya na mula sa kadiliman, dalawang pares ng pulang mata ang dahan-dahan na papalapit ng papalapit sa kanya. Sa hilakbot nito, naabot ng nilalang ang kanyang isang paa at nagsimula na ito ay hatakin pababa siya. Ngunit kasabay nito, isang liwanag ang sa kanya ay sumilaw. Isang nilalang na tila ba anghel ang sa kanya ay humatak pataas at sinabihan siya nito na hindi pa ito ang panahon para sa iyo. Sa pagmulat ng kanyang mata ay nasa ospital na siya. Dahil sa kaganapang ito, tila ba naging misyon nitong si Matthew na ibahagi sa iba ang kanyang naranasan nang minsan ay mapadpad siya sa impyerno. Si Howard Storm. Itong si Howard Storm ay isang propesor ng sining. Siya rin ay ang sumulat ng libro na Ang Aking Pagbaba sa Kabilang Buhay. Ayon mismo kay Howard na isa siyang atheist. Ang mga atheist, mga katinagalog ko, ay yung mga tipo ng mga tao na hindi naniniwala sa poong may kapal. Kumbaga lahat sa kanila ay kayang ipaliwanag ng siyensya. Hanggang sa isang araw, ito ang nangyari sa kanya. Taong 1985 nang sumakit ang tiyan nito, nabutas pala ang kanyang bituka at sa tindi ng komplikasyon, ito ay ang naging sanhi ng kanyang panandalian na pagpanaw. Ayon sa kanyang kwento, nang muli siyang dumilat sa kanyang gulat, ay nasa labas na siya ng pintuan ng ospital. Dagdag nito na doon nakasalamuhan niya ang iba't ibang uri ng mga espiritu. Ayon daw sa mga kaluluwa, kinakailangan niya na lumabas ng pintuan ng ospital. Naroroon daw ang kasagutan sa kanyang mga katanungan. Sa pagbukas niya ng pintuan, nakarinig siya ng malamya na mga boses. Sinundan naman niya ito at ito ay nanggagaling sa makapal na hamog. Ngunit ang matanto niya na ang boses ay nagmumula pala sa mga tila nilalang na masasabi niya daw na mga demonyo. Agad daw nilang siya ay hinila at pinagkakakalmot. Sa pagkakataong ito, siya ay nagsimula na taitim na manalangin. Nang bigla na lamang may isang liwanag na sumilaw sa kanyang mga mata. At sa muli daw na pagmulat niya, naisalba ng doktor ang buhay niya. Simula ng karanasang iyon, nagsimulang ikalat ni Howard ang kanyang naranasan. Ayon sa kanya na kung ano ang naging buhay mo, yun ang pupuntahan mo pag tumigil na sa pagtibok ang puso mo. Si George Ritchie. Isang doktor sa isip itong si George Ritchie. Isa siya sa itinanghal na ang pinakamagaling na psychiatrist ng kanyang kapanahunan. Naganap ang kwentong ito nang siya ay 20 taong gulang pa lamang. Taong 1966 nang magtamo ito ng malubhang sugat, 2 beses na inanunsyo na sumakabilang buhay na siya. Ngunit nang maisalba siya ng mga doktor sa ikatlong beses, dala niya ang kwento mula sa impyerno na kanyang pinanggalingan. Ayon sa kwento niya, dinala siya ng isang nilalang na tila ba isang anghel sa ibang dimensyon. Pinaniniwalaan niya na ito ay ang sinasabi nila na impyerno. Ayon sa kanya, kanyang nasaksihan ang mga kaluluwa na tila ba sagaran kung pahirapan. Ayon sa nagdala sa kanya, ang kasalanan nila ay ang pagiging ganid at pagiging ignorante. Ayon kay George, saglit na saglit man siya na nandoon ay damang-dama niya ang hirap ng mga kaluluwa. Nang siya ay magising, nalaman niya na siya pala ay naisalba ng mga doktor na militar na gumagamot sa kanya. Mula noon ay kinalat niya sa mundo ang karanasan niya
kahit kailan ay hindi raw niya ito malilimutan. Si Melin Thomas Benedict. Noong taong 1982 nang malaman nito na malala na ang kanser nito sa utak. Dahil sa komplikasyon, dineklara ng doktor na itong si Melin ay opisyal na pumanaw na. 1.5 oras po ito na nasa morgue. Ayon sa kanya, ng mga panahong iyon, hindi nawala ang malay niya. Sa halip ang kanyang kaluluwa ay naglakbay sa lugar kung saan nakarating siya sa lugar ng mga kaluluwa na katulad niya. Ayon sa kanya na matapos siyang lumusot sa isang tila butas na walang kasing dilim, matapos nito ay napunta siya sa isang napakainit na lugar kung saan nasaksihan niya ang iba pang kaluluwa na walang tigil sa pagtangis at pag-iyak. Paglingon nito sa ibang bahagi pa ng tinatawag niya na impyerno, kitang-kita niya ang mga kaluluwa na galit at ang iba naman ay nagmamakaawa. Sa kanyang likuran, dinig na dinig nito ang mga malalakas na iyakan. Bago pa siya ay maging isa sa kanila, isang liwanag ang lumitaw mula sa kawalan. Ayon sa liwanag, kailangan nito na siya ay sundan niya. Muli nakarating ito sa ospital. Sa pagmulat ng kanyang mata, kahit ang mga doktor ay hindi makapaniwala, ang kanser nitong si Melin sa utak ay kusa na lamang na nawala. Si Angie Fenimore. Ayon kay Angie na ang impyernong napuntahan niya ay hindi apoy at asupre ang taglay. Ayon sa kanya na paulit-ulit na nasaksihan niya ang kaganapan sa buhay niya. Ngunit sa pagkakataong ito, sa mata ng mga ginawaan niya ng hindi maganda, naramdaman niya ang sakit na dinulot niya sa kanila. Matapos nito ay napunta siya sa isang kapatagan na pawang kadiliman. Doon nasaksihan niya ang iba pang mga kaluluwa na katulad niya. Sila ay isinumpa na hindi nila maaaring makausap ang isa't isa. Ito ay dahil hindi nila nakikita ang bawat isa. Nabalot siya ng matinding kalungkutan. Mananatili siya sa isang lugar na walang katapusan ang kadiliman. Ngunit isang liwanag ang sumunod sa kanya at pagmulat ng kanyang mga mata, siya ay nakaligtas pala. Ayon sa kanya na laking pasasalamat niya na nakaalis siya sa lugar na kanyang kinasadlakan ang habang buhay nakawalan. Si Alon Nava. Masamang tao siya. Ito ay ayon mismo sa kanya. Maraming galit sa kanya, maraming atraso ang ginawa niya. Kaya naman nang siya ay ideklara na nasawi, nasaksihan niya ng sandali kung ano ang kanyang kahihinatnan. Matapos ng buhay na kanyang inakala na walang katapusan. Ayon sa kanya, sinalubong siya ng mga itim na mga anghel na mala halimaw ang itsura. At sa kamay nila, tangan-tangan nila ang isang papel. Sa papel na yaon daw nakalista ang lahat ng masasamang bagay na ginawa nila nang siya ay nabubuhay pa. Doon ipinakita sa kanya ang itsura ng mismong kaluluwa niya. Dagdag nito na halos itim na itim ang kaluluwa niya sa dami ng kasalanan na kanyang ginawa. Nakita rin niya ang mga kaluluwa ng taong kanyang ginawa ng masama. Lahat sila ay kinumpronta siya at ipinaalala sa kanya ang kasamaang ginawa nito laban sa kanila. Matapos ito ay dinala siya ng mga anghel na itim sa dagat-dagatang apoy. Ayon sa kanya na ang amoy ng asupre at init ay tila ba hindi kakayanin ng laman ng buhay na tao. Ngunit paulit-ulit daw nasusunugin siya sa lugar na ito. Hanggang sa isang liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan at sa pagmulat ng kanyang mga mata, nabigyan pa siya ng isang muling pagkakataon pa. Simula noon ay inialay na nitong si Alon ang buhay niya upang ituwid ang pagkakamali niya. Ayon sa kanya na umaasa siya na kahit papaano ang kaluluwa niya ay mababawasan ang pagkaitim at hindi na siya muling ibabalik pa sa impyernong sandali na naranasan niya. Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo na mayroong impyerno? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim at sama-sama po na ito ay ating babasahin. Ang may pinakamagandang sagot ay mananalo pa rin ng 100 GCash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang segment natin sa araw na ito.